Sapat na ba ang edad mo? 22. Ginoong Kwan, tagapaglingkod lang po ako. Hindi ko po inaalok ang serbisyong iyon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo nga alam kung sino ang ama? Tama na, Ma. Hindi ba mas mabuti ang hindi pag-alam? Tanggalin mo na lang ang pagbubuntis. Ang mga ospital ngayon ay may mga pamamaraan sa parehong araw. Makakapagtrabaho ka agad. Ang planta ay hindi maghihintay sa'yo. Ma! Malapit na akong gumraduate. Bakit pipilitin mo ako na pumasok sa planta? Halika na. Para sa ikabubuti mo ito. Walang kwenta ang kurso mo. Pagkatapos ng pag-aaral, hindi ka makakahanap ng magandang trabaho. Pero kahit mahirap maghanap ng trabaho, hindi mo ako dapat ipadala sa planta ng chemical. Ang lugar na iyon ay puno ng nakakalasong mga chemical. Sa ilang taon, magkakaroon ako ng cancer. Ikaw, bata ka pa? Bakit mo iniisip ang cancer ngayon? Sila ay nagbibigay ng mahigit 10,000 kada buwan, kasama libreng pagkain at tirahan. Ito ay matatag na kita. Ang sahod mo ay ipapadala direkta sa account ko. Iipon ko lahat para sa kasal ng kapatid mo at sa bagong bahay. Kinukuha mo ang pinaghirapan kong pera para sa buhay niya? Nanay, ako ay nagdadala ng 3 buhay sa loob ko. Yung mga fetus na ay baaring ipa-abort, walang malaking pagkakailangan. Makinig ka, isa ka lang pasanin. Kung hindi mo susuportahan ang kapatid mo, wala kang halaga sa akin. Pumunta ka agad at magpa-abort, ngayon. Ibigay mo ang telepono mo. Pangalan. Muraksing. Magkano ang kailangan mo? Pera? Akala mo ba ako ay babae na ganito? Maaring mahirap ako, pero kumikita ako ng sarili kong kabuhayan sa pamamagitan ng matapat na trabaho. Kung hindi ako nawala sa sarili kagabi, hindi ako makikisalamuha sa mga tulad mo na mayaman, hindi na ulit. Sapat na. Marahil talagang natatakot siya sa akin. Kwancho yan, talagang panagutan mo ba? Ginoong Kwan, hindi gumagana ang Bluetooth ko. Hindi makakonekta sa projector. Gamitin ko ang iyo. Sige, ito ang plano natin para sa 3 buwan. Susunod tayo sa layunin na ito. Manatili sa estratehiyang ito para sa matatag na pag-unlad. Repasuhan natin ang mga detalye. Ginoong Kwan, 3 ang pinagbubuntis ko. Sa Guangming Road Clinic, maaari kang pumunta para sundo ako? Nako, Ginoong Kwan. Ang 3 henerasyon na sumpa ng pamilya mo ay nabasag. Hoy, ano ang pagmamadali? Hindi mo basta-basta iiwan ang telepono mo, Ginoong Kwan. Papunta ba siya para sundo ako? Bakit ang tagal? Ni Muruksing sa pagbabayad, ang tagal nito. Pagbabayad? Kalokohan, matagal nang sarado ang opisina ng paniningil. Ang hayop, tumakas ba siya? Bilis, magmadali. Napaka-impluential niyang tao, baka hindi siya interesado sa mga sanggol na ito. Buntis?
Hayop, buntis ka pero gusto mo pang tumakas. Hala, tara na, Mr. Kwan. Ilayo mo ako ngayon. Mr. Kwan, pasensya na. Sumakay ako sa kotse mo nang walang pahintulot mo. Pero sana ilayo mo ako. Sana pakiusap. Parang naabuso ang babae. Pumunta sa pribadong ospital ng pamilya Kwan. Tumakas talaga siya. Kapag nahuli ko siya, babalik ko ang mga binti niya. Hayop na babae, kadiri. Triplets? Triplets talaga, Mr. Kwan. Mismo ay nagdadala ng mga tunay mong sanggol. Naipaalam ko sa master at madam ang magandang balita. Ilabas ang mga sanggol. Kukunin mo ang mga sanggol pero ako ay itatapon? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sabi ko, ako ang pananagutan. Tama. Simula ngayon, ikaw ay magiging manugang na babae ng pamilya Kwan. Ang aming pamilya Kwan ay may natatanging katangian sa genetiko na iisa lang ang lalaking tagapagmana sa bawat henerasyon at nahihirapan sa pag-aanak. Pero Suyan, nasa 30 gulang lang, ay binigyan ng triplets. Sa aming pamilyang may daang taong kasaysayan, ito ay talagang napakabihira, haha. Nagmadali kami sa paghahanda ng mga simpleng regalo. 99.99 million yuan cash cake. Isang bundok ng gold bars. Twin jade scepters, espesyal na gawa ng master, kuwintas ng Diyosa ng pag-ibig. Isang villa sa tuktok ng bundok. Tanggapin mo, Mrs. Mu. Para sa akin lahat? Boba, para kanino pa ito? At ito ay ang palawit ng inang kapayapaan. Kapag sila ay ipinanganak, makakatanggap sila ng child pendant. Tanggapin mo. Ingatan mo. Ibig mong sabihin, makakasama ko ang mga anak ko? Ikaw ang kanilang ina at ang manugang ko. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kumuha ng marriage certificate. Ano? Kasama ako? Kailangan ko ang household register ko. Tumakas si Murok Singh. Paano ko ipapaliwanag sa chemical plant? Anong lakas ng loob mo para bumalik? Household register? Bakit mo kailangan? Anong ginagawa niya? Malamang nagtatakas kasama ng loko. Hindi siya loko. Anong lakas ng loob mo? Pinagtatanggol mo siya? Nagdadalang tao ka ng hindi kasal. Ngayon nagtatakas? Sa lahat ng ginawa namin para sa'yo, ikaw ay nagpapahiya sa amin ng ganito. Umalis, magpa-abortion ka. Hindi ako pupunta. Mga anak ko sila. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magpasya sa kapalaran nila? Ang kapal mo dahil ako ang nanay mo. Tara na, magpa-abort ka. Hindi ako pupunta. Ayaw ko. Ang yabang mo naman. Nakahanap ka lang ng lalaki, akala mo hindi ka na makikinig sa akin. Mga has ka pang sumuway sa akin? Ate, hindi ka naman makakahanap ng disenteng lalaki. Yung mga bata sa tiyan mo, galing ba sa di inaasahang pinagmulan? Bakit mo pa ipagpapatuloy? Hayaan mo silang lumaki para mamalimos kasama ng tatay nila. Nakakawa. Muyonhang, huwag mong hamakin ang mga anak ko. Pinipilit mo akong magpa-abort? Para lang mapagtrabaho mo ako sa chemical plant na yon? Sige, kunin mo ang pera ko. Akala mo sapat na yan? Alam ko ang limitasyon mo. Makinig kang mabuti, ang pagpapalaglag na iyan ay mangyayari ngayon. Mula pa nung ako'y 7 taong gulang, ako ang nagluto at naglinis para sa inyo. Nakapasok ako sa kolehiyo, ayaw ninyong bayaran ang tuition. Sige, pinaghirapan ko. Ang sobrang pera ay napunta kay kuya. Sumunod ako. Akala ko kapag kumita ako ng pera, mas magiging mabuti kayo sa akin. Sa halip gusto ninyong ako'y magbayad ng buhay ko. Anak mo rin ako.
Bakit? Dahil ako ang nanganak sa iyo, dahil anak kang babae ka na naging pabigat sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Sinayang mo ang pera namin sa lahat ng mga taong iyon. Di huwag. Gusto mo ang buhay ko para kumita ka ng pera? Hindi kailanman. Matingnan mo. Tumakbo siya, habulin siya. Walang hiya ka, nagbuntis ka bago ikasal at nagdadala ng anak ng kung sinong lalaki. Hindi ba yan ang panganay na anak ng pamilyang mo? Binuntis siya ng kung sinong lalaki. Nagpapaka-inosente siya pero hinayaan niyang makipagtalik sa kanya ang isang lalaki. Hindi siya kung sinong lalaki. Si Kwan Shuyan siya. Binaliw ka ba ng lalaking yon, ha? Gusto kaya ni Mr. Kwan ng isang walang hiya tulad mo? Tawagin mo siya dito. Tingnan natin kung si Mr. Kwan nga ba siya o kung sinong lalaki lang. Huwag, hindi ko pwedeng istorbohin si Mr. Kwan. Ang tagal na niyang nawala, wala man lang balita. May nangyari kaya? Nagpapanggap ka lang, ginagamit mo ang pangalan ni Kwan. Heto, Nakakadiri. Hoy, Nakuha mo na ba ang household register? Kailangan mo bang sunduin kita? babalik na ako agad. Roxing, anong nangyari? Magtatakas ka pa rin kasama ng lalaking yon? Sige, gawin mo. Ako ang nagbigay sa'yo ng buhay na to. Ang dugo ko ang dumadaloy sa'yo. Ibalik mo ang dugo ko o hindi na kita anak. Hahawakan mo ang babae ko? Patay ka. Anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Si Shuyan ang bahala. Papatingin ko rin ang security chief. Ligtas si Roxing. cut! Cut! Mula ngayon, wala akong utang sa iyo. Ate, napakatanga mo. Mas tanga pa sa walang kwenta. Labis ang pagdurugo mo, napakahina mo. Para labanan kami ngayon. Ano ang sinabi mo? Dalhin mo siya sa klinika. Una, ipa-abort mo. Bilis. Klinika, Roxing, hintayin mo ako. Nanay, pagkatapos kong manganak, magtatrabaho ako sa lungsod para sa kuya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Payagan mong panatilihin ko ang mga sanggol. Kung maghintay tayo sa pagpapanganak, mawawalan tayo ng libo-libo. Sila ay sarili mong mga apo na daladala ko. Pakiusap, patawarin ang mga sanggol. Tahimik, hindi pa ito tapos! Tumigil sa paglaban, ate. Mga sanggol lang ng isang hindi kilalang tao. Bakit ang drama? Kwan Shuyan, malakas ka, iligtas mo ang mga anak mo. Palibutan ang klinika. Mga sanggol ko, pasensya na. Hindi ko na ipagtanggol ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw pala ang lalaking nakikipagtalik sa kapatid ko? Mukhang maginoo ang suot, pero wala ka palang kwenta. Yuan Hang, anong lakas ng loob mong sakta ng anak ko?
Papatayin kita, gago. Tama na. Nagdala ka ng backup, ha? Tumatawag ka ng mga tambay para magpakatabang. Akala mo ba natatakot ako? Akala ko hindi ka na darating. Tumigil ka sa pagiyak. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot. Nandito ako. Sa loob ng 3 minuto, sasara na ang klinikang ito. Nakuha na. Haha, ang yabang naman ng salita mo. Akala mo ba ikaw si makapangyarihang Ji-Quan na isang utos lang ay magsasara ng mga klinika? Kawawa. Kawalang hiyaan. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang lalaking ito sa harap mo ay si Ji-Quan. Tinatawag mo ang taong ito na isang taong may malaking prestihiyo na ang simpleng pagtapak ay nagpapanginig sa kabisera? Haha, nakakatawa ito. Siya talaga ang Mr. Kwan. Totoo ang sinasabi ko. Puro kahangin. Isang walang kwentang tao tulad mo nangangarap maging maharlika? Puro pangarap lang. Mga tangang-tanga. Nagpapasakit ka at hindi titigil. Mga salbahe, hintayin mo lang. Tatawag ako sa Security Bureau ngayon. Sige, tumawag ka. Kumusta? Security Bureau? May gulo dito? May nagpapanggap na Mr. Kwan. Sige. Sabi ng commissioner ang pagpapanggap na Mr. Kwan ay treason. Pupunta siya mismo. Walang kwenta ka. Magpaalam ka sa kabisera. Walang pag-asang tanga ka. 3 minuto, kumuha ng pagpapatawad ng asawa ko kapag nagkamali at magdusa sa mga kahihinatnan. Haha, hindi siya tumigil sa pagpapanggap na maharlika? Ito ang pinakanakakatawang bagay na nakita ko. Itigil mo ang kalokohan ngayon. Tahimik! Batang walang galang, nakikisalamuha ka sa taong ito. Walang hiya. Walang batas ang tao. Kapag dumating ang mga security forces, papatay ka nila. Biro atin nagpapanggap na Mr. Kwan. Ginoo, narito po kayo. Ito ang walang batas na salbahe. Nagpapanggap siya na Mr. Kwan at sinaktan ako. Ginoong Kwan. Galit ka ba? Ito mismo ang Ginoong Kwan? Hindi ko napagtanto na ang mga taong ito ay napakabulag para magpakita ng ganitong kawalang galang sa iyo. Siya talaga ang Ginoong Kwan? Kung gayon ang mga sanggol sa sinapupunan ng aking kapatid, Eksakto! Ang binibining mo ay nagdadala ng mga sanggol ng Ginoong Kwan. Siya ang magiging manugang na kinikilala ng pamilya Kwan. Nakatakda tayo. Nakatakda. Gino, paano natin ito haharapin? Alam mo ang protocol. Parurusahan ko sila ng mabigat. ano? Ginoong Kwan, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Dapat kang humingi ng awa sa kanya. Kapatid, magkakamag-anak tayo. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan dahil lang ikaw ay ikinasal. Huwag kang magpakamalambot sa kanila, Ginang Kwan. Ano man ang iyong desisyon, susuportahan ko ikaw. Sila ay nag-aruga sa akin. Hindi ko sila lubusang masira. Hayaan ang kapalaran ang magtakda ng kanilang landas. Kung ano ang gusto mo. Maligayang pag-uwi, Ginoong Kwan at Ginang Kwan. Maligayang pag-uwi, Ginoong Kwan at Ginang Kwan. Ginoong Kwan, 3 dekada ka nang umiiwas sa mga babae, pero dinampot mo si Ginang Kwan hanggang sa dulo at ayaw bitawan, kahit sa kotse. Kahanga-hangang lakas, Ginoong Kwan. Dapat akong maglakad ng mag-isa. Sino ang mag-aakala? Ang pinuno ng kabisera ay isang tapat na asawa. Ano ito? Ang manugang ko. Sino ang naglakas loob na pagmalupitan ka? Kunin agad ang doktor. Bilisan.
Ang mga sugat sa laman ni Ginang Kwan, gaano man kalala gagaling sa tamang pahinga. Ang mas malalim na sakit ay nasa kanyang pinahihirapang kaluluwa. Kahit hayop, hindi lalamunin ang sariling anak. Ang kanyang sariling mga magulang sinubukang wakasan ang kanyang pagbubuntis. Hindi sila karapat-dapat maging magulang. Sana'y mabagsikan sila ng kidlat. Babaan mo ang boses mo, natutulog pa si Roxing. Kawawang bata. Shuyan. Naiparehistro ko na ang inyong kasal. Mula ngayon pakitunguhan mo siya ng mabuti. Ginoong Kwan, ang mga sugat ni Ginang Kwan ay pumipigil sa tamang pagligo. Sapat na ang sponge bath. Tutulungan mo ba siya or dapat... Ako na ang gagawa. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ginong Kwan? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Gaano katagal akong natulog? Paumanhin nakatulog ako. Matulog ka hanggat kailangan mong magpahinga. May mga sugat ka. Mahirap ang pagligo. Hayaan mo akong magbigay ng sponge bath? Ano? Kaya ko itong gawin mag-isa. Magpakabait. Huwag kang kikilos. Si Mr. Kwan na malamig at walang awa, ngayon ay napakalambing at maalaga para lang ako'y paliguan? Nananaginip ba ako? Anong ginagawa mo? Hinuhugasan ko ang iyong likod. Hindi na kailangan. Ang tindi ng pagkapula ng mukha mo. Nag-iisip ka ba ng hindi dapat? Hindi ako nag-iisip ng hindi dapat. Hinuhugasan ko lang ang likod mo. Wala nang iba. Talagang hinugasan lang niya ang aking likod. Nagkamali ako sa kanya. Mula ngayon, hindi na kita sasaktan. Magpahinga kang mabuti. Ang lahat ngayong araw ay parang hindi totoo. Mrs. Kwan, ano ang gusto ninyong pananghalian? Para sa tanghalian? Gulay at tokwa sopas, ano sa tingin mo? Tokwa, 2 yuan. Gulay, 1.5 yuan. Dapat sapat na ito. Mrs. Kwan, parang pagkain ng bata ang kinain ninyo. Hindi sapat ang nutrisyon nito. Magdagdag ka ng itlog. Opo, Mrs. Kwan. Kapag gumaling na si Roxing, isasama ko siya mamili. Teka, ito ba ang pagkain ni Roxing? Tingnan ko. Buntis ang manugang ko at ito lang ang ihain ninyo? Paumanhin po, Ginang. Ito po ay iniutos ng binibining Ginang. Hindi po ako maglakas loob na sumuway sa kanya. Takot siyang gumastos. Maaari ka nang tumayo. Kanselahin ang putahing ito. Padalhan mo siya ng aking pang-araw-araw na bird's nest. Kunin ang nangungunang 10 Michelin chef para maghanda ng kanilang mga signature dish. Bawat isa ay gagawa ng kanilang espesyalidad. Ipadala rito. Roxing. Huwag kang matulog dito, bumangon ka. Ma, Ginoong Kwan, natakot akong madumihan ng kama. Engkantada. Ikaw ang ginang ng bahay na ito. Matulog ka kung saan mo gusto. Pinagluto ka ni Ma ng bird's nest soup. Uminom ka muna. Mainit ba? Dapat ay lumamig na ito ngayon.
Hindi ko inaasahan na ang anak kong lalaki na may malamig na ugali ay magiging ganito kaalaga. Roxing, kami na ang pamilya mo ngayon. Bilang ginang ng pamilya Kwan, huwag mong hahayaang hamakin ka ng sinuman. Tapusin mo ang pagkain at isasama kita mamili ng mga bagong damit. Ginang, hindi na po kailangan yon. Gawin mo ang sinasabi sa'yo. Sige po. Roxing. Ginoong Kwan, siguro dapat na tayong umalis. Masyadong masikip dito. Nalinis na po ang tindahan. Maligayang pagdating Ginoong Kwan, Ginang Kwan at Yangag Kwan. Kinagagalak naming tanggapin kayo. Tandaan mo ito, Roxing. Hindi ka na kailanman maghihintay sa pila sa kahit saan ka pumunta. Kami ay mga vacay members. Pasensya na, hindi ko sinasadya ang mahawakan. Hindi yon ang ibig sabihin ng clerk. Ang mga display cabinet ay regular na modelo lang lahat, hindi karapat-dapat para sa aking manugang. Ilabas mo ang mga yan. Ito, hindi. Ayaw ko ng kahit anong display cabinet dito. Ilagay mo ang sa VEC sa dakong ito. Ibalot mo na ang lahat para sa akin. Roxing, ano pang hinihintay mo, Shuyan? I-swipe mo ang iyong card. Ginoo Kwan, Ginang Kwan. Napakamahal nito. Mukhang hindi masyadong nasisiyahan si Roxing. Shuyan, Kunin mo ang ipinapaghanda ko sa'yo. Opo. Ginang Kwan, ang mga susi na ito ay para sa seaside villa na ipinaghanda ni Ginang Kwan. Ito ang helicopter at kontrata ng landing pad na pinili ni Gino Kwan para sa inyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma. Lahat ay magiging sayo. Hindi mo gusto? Gusto ko. Kung gayon, salamat Ginang Kwan at Gino Kwan. Gamitin natin ang tamang tawag, okay? Salamat, ma. Walang anuman, mahal. Anong iniisip mo? Ang kapabayaan, nakatapak ka sa sahig. Paano kung magkasakit ka? Kwan. Mahal. Maraming regalo ang ipinaghanda ni Mama para sa akin. Hindi ko alam kung paano siya tutumbasan. Sa linggong ito, ang kaarawan ng aking ina. Bakit hindi tayo pumunta sa auction at bumili ng regalo para sa kanya? Pero wala akong pera. Ang pera ko ay pera mo. Pinapatay ko lang ang mga ilaw. Bakit mo ipinipikit ang iyong mga mata? Parang naglakbay ang isip mo sa ibang lugar. Hindi naman. Magpahinga ka na. Mahal. Nandito na si Jay Kwan. Narinig naming bihira kang dumalo sa mga ganitong okasyon. Ito ba ang iyong bagong kasama? Ito ang aking bagong kasal na asawa. Mas gusto niyang manatiling simple. Kung may litrato man siyang makakalabas, pasisinungalingan ko ang outlet na maglalathala ng mga ito. Ganito ba ang pakiramdam ng pagiging protektado? Ikaw ang aking partner sa lahat ng aspeto. Huwag kang mag-alala, Roxing.
Meijing, narinig kong dumalo si Ji-Kwan sa auction ngayon. Alam ng lahat na magkapanalig ang inyong mga pamilya habang buhay. Ikaw lang ang karapat-dapat kay Ji-Kwan. Siyempre naman. Si Shuyan iyon. Teka, sino yung babaeng katabi niya? Hindi ba yan yung lalaki mula sa school natin? Yung kilala bilang notorious na dukhang si Muruk Singh? Ang lakas ng loob ng isang walang kwentang tao na lapitan si Shuyan. Naghahanap yan ng gulo, tara na. Hindi ba yan si Ji-Kwan? Unang beses ko siyang makita sa ganitong event. Tama ba ang nakikita ko? Si Ji Kwan na ayaw sa babae may kasamang babae? Ma'am, VIP seats po ito. Pakiupo po sa inyong nakatalagang upuan. Bakit hindi ako pwedeng umupo dito? Kung yung walang kwentang to ay pwedeng umupo, bakit ako hindi? Kasama po niya si Ji-Kwan. Hindi po namin pinapakialaman ang mga bisita niya. Kailan pa naging ganito ang Soulivier Auction House na nagpababa ng standards nito at pinapapasok ang kung sino-sino? Muruk Singh. Huwag mong sabihing wala ka pang 100 yuan. Kilala mo ba siya? Tinutokso nila ang kahirapan ng pamilya ko at binubuli ako sa school. Tandaan mo, ang pagiging pasibo ay nag-aanyaya ng mas maraming kalupitan. Ikaw na ngayon ang young madam ng pamilyang Kwan. Walang makakapinsala sa'yo kahit isang hibla ng buhok mo. Tama ka. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa Soulivier Auction House. Ang unang item, ang Golden Phoenix Crown. Ang panimulang tawad ay 100,000 yuan. Ji-Kwan, mahalaga ang artifact na ito. Kailangan nating makuha ito. Ang dagawa ng alahas na ito ay pangit. Malinaw na mababa ang kalidad. Wala pa siyang karanasan. Kailangan pa niya ng gabay mula sa Ginoong Kwan. Siya ay walang kwenta, mahirap at ignorante. Huwag mong ilahad ang kahihiyan ni Shuyan. Binibini, kilala ba tayo? Joyan, hindi mo ba ako naaalala? Ako ang heiress ng pamilya Jiang. Nagkakasama tayo nung bata pa. Nakalimutan mo ba? Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa pag-alala sa mga walang kwentang tao. Shuyan. Mag-ingat sa iyong mga salita, Binibini Jiang. O ang desperadong pakiusap ng iyong ama para sa proyekto ng East Suburb ay mawawala. Ginoong Kwan, tiwala ka sa akin. Ang artifact na ito ay napakahalaga. Hindi ako nagkakamali. Mahal, palagi akong magtitiwala sa iyo. May tawag ako. Gawin mo ang gusto mo. Ako ang haharap sa mga problema. Bukas na ang bidding. 150,000. Binibili niya ang basura para sa 150,000? Gagawin kong masayang ang pera mo. 200,000. 300,000? Kalokohan, 300,000 para sa Peking Phoenix? Dahil walang gustong kunin ang basurang ito, ipaubaya mo na sa kanya. Sayangin ang pera niya. Magsisisi siya. 300,000, unang tawag. Pangalawang tawag. Sold. Tapos na ang deal. Cash lang ang bayaran, Muruk Singh. Walang credit terms. Ang 300,000 ay maliit lang dito, pero ikaw ay bankrupt. Binibini mo, Casho. Card. Card. Black card yan para lang sa mga billionaire sa buong mundo. Kailangan mo ng assets na kahit 1 billion. Ito lang ang nag-iisa. Billionaire na nagtatago. Estudyante na mahirap, nakatanggap ng financial aid. Nagpapanggap na mayaman. Muruk Singh, wala kahit 100 pesos sa card mo. Estudyante na walang pera. Sumali sa Soulivier Auction? Katawa-tawa! Ang katotohanan sa swipe. Hindi kilala ang card. Hindi tinanggap ang payment. Ano ang nangyayari? Nasira ba ang machine?
Miss, baka gusto mo subukan ng ibang card? Pero ito lang ang card ko. Muroksing. Kapag nanalo sa bid, hindi na pwede ibalik. Fraud sa auction. Palabas siya. Sandali. Hindi ba sila ang mga head ng Big Four banks? Miss Mu. Napakalaki ng balance sa card mo. Hindi kayang i-process ng regular POS systems. Sa utos ni Mr. Kwan, dinala namin ang cash. Card ni Mr. Kwan yan. Nasaan siya? Nahihiya siyang makita kasama ang walang kwentang tao, kaya umalis siya. Muroksing. Ang card mo? Ninakaw mo yan habang hindi nakatingin si Mr. Kwan? Hindi ko ninakaw. Kung hindi, bakit si Mr. Kwan? Ipagkatiwala sa'yo ang napaka-importante na card tapos aalis? Mga taong walang kwenta tulad mo. Hindi kayang maging malinis. Security, tanggalin siya. Bitawan mo ako. Ipaliwanag mo sa authorities. Bitawan siya. Okay ka ba? Buti na lang dumating ka. Chuyan, ang babae ay ninakaw ang black card mo. Buti na lang nahuli ko siya. Ang card ko ay para sa asawa ko. May problema? Ano, asawa ni Mr. Kwan siya? Kaya pala gumastos siya ng malaki sa pangit na Phoenix Crown. Ang lahat ng humawak sa asawa ko ngayon ay magbabayad. Hindi pwede. Chuyan, ano ang special sa kanya? Siya ang pinakamahirap na estudyante sa kolehiyo natin. Ang taong katulad niya ay maaaring may sakit. At ang sino mang insulto sa asawa ko ay magbabayad ng malaki. Huwag kang magyabang. Ang protection ni Shuyan ay hindi magtatago sa pangit mong taste at ikaw ay wala pa rin. Sigurado kang walang halaga. Taya tayo. Sige. Kung hindi ito basura, babayaran ko ng 1 million. Kung walang halaga, aalis ka sa buhay ni Shuyan magpakailanman. Deal, huwag kang umiyak mamaya. Sinira niya talaga ang corona na kakabili lang niya? Muroksing, nababaliw ka ba dahil sa tingin mo'y nalugi ka o ito'y ilang uri ng pagkasira ng ulo? May isa pang Phoenix Crown sa loob nito. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, ito'y mukhang ang maalamat na sinaunang Phoenix Crown na nawawala ng mga siglo. Talagang walang katumbas ang halaga. May isang taong nag-alok ng 100 milyong yuan para mahanap ang Phoenix Crown. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi maaaring maging kayamanan ang bagay na ito? Hindi mo alam, miss, pero ang Ginoo na ito ay isang propesor ng arkeolohiya. Walang duda sa kanyang ekspertisya. Miss Kwan, maaari ko bang bilhin ito? Para sa layunin ng akademikong pagsasaliksik? Ang desisyon ay nasa iyo, pero huwag kang ma-pressure. Walang pressure talaga. Sa kasong iyon, donasyon natin ito sa Archaeology Institute. Napakahalaga ng halaga nito sa kasaysayan. Salamat, Mrs. Kwan. Ang ganda at kabaitan ay pinagsama. Kahit ako'y hindi alam na ganito ang galing ng asawa ko. Sandali, Jiang Meijing. Hindi mo pa nakalimutan ang ating pustahan kailan ko makukuha ang milyong yuan. Shuyan, dahil malapit ang ating mga pamilya, huwag na tayong maging formal sa pera. Ang pera ko ay pera ni Roxing. Bukod pa, hindi kami malapit ni Miss Chang. Jiang Meijing, maaari kang umalis. Kahit sino ka, ang posisyon ng Mrs. Kwan ay pwedeng akin. Susunod, lot number 2. Isang obra ng kilalang pintor Zhang Mulin, The Eight Immortals Crossing the Sea. Panimulang bid 1 million. Paborito ng ina ang obra ni Master Jiang. Magugustuhan niya ang regalo na ito?
Hindi. Ito ay malinaw na peke. Ano, may insight ka, dear? Ang mga painting ni Master Zhang ay may malambot na mga stroke at magkakatugma mga kulay. Pero ang piece na ito ay may clumsy brushwork at chaotic coloration. Ito ay halatang kopya. Hindi ko alam na ikaw ay isang art connoisseur. Maraming hindi mo alam tungkol sa akin. Nagkamali ako ng salita at naging carried away sa harap niya. Pasensya, Mr. Kwan. Nagbibiro lang ako. Dear, hindi mo kailangan. Magpigil sa akin. Ito ay endearing. Maaari akong kumilos ng libre sa iba rin? Talaga. Bilang asawa ko, hindi mo kailangan mag-please sa kahit sino. 3 milyon. Hindi ba sinabi mong peke ang painting na ito, peke ito? Bakit ka nag-aalok? Nagkukunwari lang akong interesadong mag-alok para makipag-agawan sa akin si Jiang Meijing. Kapag tumaas na ang presyo ng husto, milyon-milyon ang babayaran niya para sa isang peke. Mahal, hindi ka talaga nagpapatalo. Sa pagpapa-impress sa akin. Gusto mo talaga yan? Sisiguraduhin kong hindi mo ito makukuha. 3-1 million. Pakiusap. Malinaw namang mahalaga ang painting na ito. 5-1 million mula sa akin. Ginang Kwan sinunog ang price guide. 2 milyon ang itinaas ng isang bagsakan. Talagang minamahal siya ni Ginoong Kwan. Meijing, sabi nila mahal na mahal ni Ginang Kwan ang mga obra ni Master Zhang. Kung makuha mo ito bilang regalo sa kanyang kaarawan, iba na ang tingin niya sa iyo. Kung gayon, si Mu Roxing ay hindi na mahalaga. Kak na milyon. Ginang Kwan, nice pa po ba ninyong magtaas? Kung ganoon na lang siya kadesperado, ipaubayan na natin sa kanya. Mu Roxing. Walang sino man sa mundo ang may lakas ng loob na agawin ng mga bagay sa akin. Maging tao o painting man, lahat ay akin. Ano kaya ang gagawin ni Jiang Meijing kapag nalaman niyang peke pala ito? Wala akong pakialam sa kanya. Ang nakakamangha sa akin ay kung paano ka naging napakakakayahang pagkatapos mong magmukhang walang magawa. Ang mga kinikita ko ay laging kinukuha ni Ina. Pero ngayon nakakuha ako ng 1 million ngayong araw. Ibabalik ko ang 300,000 para sa Phoenix Crown. Nag-aarte ka na naman parang bata. Ang iyong pagiging pabigla-bigla, itago mo na lang ang pera para sa'yo. Mahal, sa pagitan natin, walang kailangang formalidad. Hindi na ito mauulit. Ay nako, naipadala ko na ang korona ng Phoenix sa Institute of Archaeology. Tungkol sa regalo para sa kaarawan ni Maman, ano ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Naghanda na ako. Hindi, kahit ano pa ang mangyari. Kailangan kong maghanda ng regalo para kay Mama. Ang iyong pagiging maalalahanin ay nakakabilib. Gabi na. Magpahinga ka na. Ito ba ay para sa akin? Nagustuhan mo ba? Oo. Gustong-gusto ko ito. Ako na ang mag-ayos ng mga bulaklak. Hayaan mo ang mga katulong ang gumawa nito. Hindi mo kailangang gawin ito ng sarili mo. Hindi pa rin ako sanay sa pag-uutos sa ibang tao. Kailangan ko bang talagang matutong mag-utos sa iba? Kailangan mong baguhin ang iyong pagiging sunod-sunuran. Ikaw ang may-ari ng iyong sarili. Huwag kang matakot kanino man. May naisip ako para baguhin ang aking pagiging sunod-sunuran. Ano ang plano mo? Ikaw ang mag-ayos ng mga bulaklak na ito Ako? Mag-ayos ng bulaklak? para mabago ang aking pagiging sunod-sunuran. Dapat magsimula ito sa iyo ang nasa tuktok ng piramid. Hindi ko inaasahan na napakatuso mo pala. Ayaw mo? Susunod sa iyo, mahal. Ang gwapo niya talaga.
patuloy kang nakatingin. Ano ang nasa isip mo? Hindi. Tapos ka na sa pag-ayos ng mga bulaklak, maari mo kunin ako ng tubig? Ano? Hayaan mong ibahin ko ang pagsasabi. Magsisimula ako ulit. Kunin mo ako ng tubig. Gusto ko rin ng orange, tinanggal ang balat at handa na kainin. Hoy, hindi lang ang panlabas na balat, tanggalin din ang puting bahagi. Medyo hindi ba ako mapag-demand? Mabuti, ninakaw mo ang puso ko. Kaya matagal ako. Sige, balatan mo na ang orange. Hindi ko inakala na ako'y magiging boss ng uncrowned king ng capital. Dear, kontento ka ba sa iyong lingkod? Sobrang kontento nga. Well, paano ang tip? Pagod ako. Dapat matulog ka rin. May handaan sa kaarawan ng nanay. Bukas. Roxing, maghihintay ako hanggang handa ka. Madam, naaalala mo ba ako? Ako si Meijing. Wala ang tatay ko kaya pinadala ako para mag-celebrate kasama mo. Ang anak ng pamilya Jiang, ipagbigay mo ang regards ko sa Mr. Jiang. Siyempre, ngayon, Maligayang kaarawan. Nanay! Sweet, halika rito. Papakilala ko sa inyong lahat. Ito si ang binibining may bahay ng pamilya Kwan, si Muruk Singh. Siya pala ang binibining may bahay. Madalas kayong banggitin ni Ginang Kwan. Ngayon ko lang nakita, bagay na bagay kayo ni Ginoong Kwan. Salamat sa inyong lahat. Pero ang asawa ko ay mahiyain at madaling mabalisa. ang drama. Walang kwenta pa rin ang isang walang kwenta. Ginangkwan, nabanggit ng tatay ko na gusto ninyo ang mga painting ni Master Jiang. Kamakailan, nakakuha ako ng kanyang obra maestrang The Eight Immortals para iregalo sa inyo ngayon. Kaya gumastos si Miss Jiang ng 6 million sa Soulivier auction para sa magarbong regalong ito para lang kay Ginang Kwan. Ang bait naman. Meijing, sobra naman ito. Ang piece na ito, peke ito. Muruksing, ang lakas ng loob mong pagsinungalingan ako. Ang mga tunay na eksperto ay nakakakita. May mga kulay na nag-aaway. At pilit na mga brushstroke. Hindi ito gawa ni Master Jiang. Ang mga katulad mo ay hindi kailanman makakahawak ng painting ng isang maestro sa buong buhay nila. Nakita mo na ba ang isang tunay na obra maestra? Si Roxing ay pamilya. Miss Jiang, sinasabi mo bang kulang sa taste ang aming pamilya? Mga tauhan. Kunin ang tunay na piece ni Jiang Mulin mula sa aking study. Agad. Yung tinitignan ko. Ang mga kulay dito ay mali talaga. Ang canvas ni Miss Jiang ay halatang mas mababa ang kalidad. Siguro hindi maganda ang kondisyon ng master nung araw? Madaling malaman kung tunay o peke. Tuwing matatapos ni Master Jiang ang isang painting, gumagamit siya ng espesyal na brush para isulat ang pangalan niya. Tunay o peke, patungan mo ng flashlight at malalaman mo. Pero walang nakakaalam na may ganitong ugali si Master Jiang. Siyempre, hindi mo alam. Maliban sa mga malapit sa kanya, hindi kailanman sinasabi ng master ko sa iba. Roxing, huwag mong ilabas yung chismis na hindi mo alam kung saan galing na yan. Huwag mong ipagyabang. Hindi ka nahihiya? Tunay o peke, ang flashlight ang magsasabi. Ang painting na ito ay may pangalan ni Master Jiang. Ang kay Miss Jiang wala. Peke nga ba ang painting na ito? Hindi pwede. Sinasabi mo ba na Master Jiang Mulin personal na nagpinta at binigay sa akin ng peke?
Roxing, napakatalino mo. Sayang na gumastos ng malaki ang Miss Jiang para bumili ng peke. Roxing, sinadya mo to. Alam mo na to, di ba? Ito ang bahay ng Kwan. Kung magdudulot ka pa ng problema, umalis ka. Roxing, dahil napakayabang mo, bakit hindi mo kunin ang regalo mo sa Madam Kwan para ipakita sa lahat? Ang binigay ko sa nanay ay sariling gawa ko. Wow, tingnan natin. Dalhin mo dito. Roxing, napakaganda ng pagpipinta mo. Gusto ko to. Talaga nga, hindi nagbabayad para sa'yo ang Shuyan. Kahit yang napakamura, dinala mo. Teka, ang painting na ito parang gawa ni Musing, ang estudyante ni Master Jiang Mulin. Ang kanyang painting, paano ito naging gawa ng estudyante ni Master Jiang? Eksakto. Mali ka siguro. Hindi kasi nakikita ang mga gawa ni Musing. Kakaunti lang ang na-authenticate na mga gawa na lumitaw sa mga nakaraang taon. Eksakto. Dahil sa pagiging bihira nito, kaya nag-aagawan ang mga scholar na pag-aralan ang mga ito. Hindi ako nagkakamali. Ang matapang na mga stroke. At makakapal na kulay ay nagpapakita ng malinaw na linya mula sa mga turo ni Master Jiang. Ang estilo ng pagpipinta na ito ay eksaktong salamin ng kanyang estilo. Sino ang nakakaalam na si Mrs. Kwan ay may itinatagong ganoong talino? Ang mag-asawang Kwan ay isang malakas na tambalan. Si Madam Kwan ay napakapalad. Dahil nandito si Roxing, ang aming pamilya ay tunay na mapalad. Hindi ka tumitigil na magbigay ng sorpresa sa akin araw-araw. Mr. Kwan, pinapanood tayo ng lahat. Ang painting na ito ay peke. Si Mu Roxing ay hindi estudyante ng master. Ang orihinal ng artwork na ito ay nakasabit sa collection ng isang pribadong museo. Pamilyar ang pakiramdam ng painting na ito. Nakita ko ito sa museyong iyon. Ako mismo ang nagpinta nito. Paano ito naging peke? Ang version ni Mrs. Kwan ang tunay. Malinaw na nagnakaw si Mu Roxing mula sa koleksyon ng museyong iyon. Ang isang magnanakaw tulad mo ay dapat harapin ang katarungan sa korte. Si Roxing ang batang madam ng pamilyang Kwan. Kapag hinawakan mo siya, kami ang kaharap mo. Dumating na si Master Jiang Mulin. Ang binatang ginoong ito ay... Ginang Kwan, ako ang bunso ni Guro Jiang Mulin na mag-aaral. Ang aking guro ay naantala sa biyahe. Pinapunta niya ako upang ihatid ang ginseng at snow lotus para sa iyong pagdiriwang ng kaarawan. Ah, ganun ba? Salamat Ginoo sa iyong pagiging maalalahanin. Mangyaring tanggapin mo ito. Kung ikaw ay mag-aaral ni Guro Jiang, edi kilala mo siguro ang kapwa mong mag-aaral, ang mga gawa ni Musing? Siyempre. Anong ginagawa ng batang to dito? Ginoong Kwan, ayos ka lang ba? Ate! Si Ate Roxing ba ang tinutukoy mo? Oh, ang ate ko ay si Musing. Kaya totoo palang gawa ng kapatid mo ang larawang ito? Narito ang mismong pintor. Bakit ka nagdududa? Mahal, hindi ko inakala na magiging ganito kataas ang iyong narating. Kaya ikaw pala talaga ang kilalang pintor na si Musing. Siyempre naman, ang ate ko ang paboritong mag-aaral ng aming guro. Alam ng lahat na bihirang kumuha ng mga mag-aaral si Guro Jiang at si Musing lang ang kanyang estudyante. Sino ka? Hindi ka ba isa lang sa mga artista na inupahan ni Mu Roxing? Miss Jiang, tama ang sinabi niya. May malapit akong kaibigan na malapit sa Master Jiang Mulin, pero hindi niya nabanggit na mayroon siyang napakabatang alagad. Talaga, alam na bihira lang magturo ang master. Kailangang napakatangi ang kakayahan at ang pinagmulan ay dapat walang bahid. Pero nabalitaan ko ang nakaraan ni Mrs. Kwan ay hindi perpekto. Ngayon, retiro na ang master ko matagal na at naglalakbay lang siya. Kahit kami na mga alagad, bihira siyang makita. Anong kaibigan mo ang maaaring malapit sa kanya? Paano mo nagawa? Ang mag-angkin ng ugnayan sa master gamit ang mga walang ingat mong salita. Diretso ang salita ng junior ko. Pero totoo. May chismis na ang Master Jiang ay mga lalaki lang tinuturo, kaya Musing ay hindi maaaring babae. Tama! Nakita ko minsan ang Master Jiang sa isang event kasama ang isang lalaki na tinatawag ng lahat na Musing. Ang pinagkakaisahan ay siya ang tunay na Musing. Ang buong palabas na ito ay gawa-gawa mo lang. Gaya ng sinabi ng junior ko, ang Master Jiang ay paparating na. Hanggang sa pagdating niya, ipinapayo ko sa lahat ng narito na bantayan ang mga salita. Hindi ko palalampasin ang paninira sa asawa ko. Shuyan, anong pangkukulam ang ginawa niya sa iyo?
Ang pagkuha ng mga painting sa museum ay krimen na maaaring ikulong ang Muroxing sa loob ng maraming taon. Hayaan mo akong makita sinong may lakas ang humuli sa minamahal kong alagad. Ang reklusibong Master Jiang Mulin talagang lumabas na sa pagkukubli. Madam Kwan, nandito ako nakakaabala ng hindi inaanyayahan. Ang pagdalo mo sa aming simpleng tahanan ay isang napakalaking karangalan. Hindi kami nakapagbigay ng tamang pagbati sa iyo. Master Jiang, ang timing mo ay perpekto. Mayroon isang walang hiya na babae dito nag-aangkin na siya ay iyong disipulo. Ipinagmamalaki ang kanyang estado. Ninakaw pa niya mula sa museo isang pribadong hawak na painting. Nag-aangkin na ito ay kanyang gawa. Totoo, ang painting na ito ay ginawa ng minamahal kong disipulo Muxing o Ruxing kung tawagin siya. Ipinahihiwatig mo ba na ang mga mata ko ay nagkukulang sa kanya na hindi ako makakakilala sa gawa ng sarili kong disipulo? Ano? Muroxing ay musing? Master, nakarating ka. Madam, ang batang ito ay napakamagalang. Alam ang pagmamahal mo sa calligraphy. Pinilit niya ako na dumalo sa iyong banquet personal. Isang simpleng regalo para sa iyong kasiyahan. Ang mga tunay na gawa ay naiiba. Tingnan ang pagkakaiba sa mga ito. Ang katotohanan ay hindi maaaring pekein at ang kasinungalingan ay hindi maaaring gawing totoo. Pero Master Jiang, ang iyong paaralan ay may mahigpit na mga patakaran sa pagtanggap ng mga hindi kilala. Noong una kong nakilala si Ruxing, siya ay tumalab sa akin ng malalim. Ang aking paghatol ay napatunayang tama. Siya ay mayroong kahangahangang talento, kaya tinanggap ko siya bilang aking disipulo. Bukod pa rito, siya ay mukhang tulad ng anak ni Mu Jiufeng at Wang Qing. Mu Jiufeng ay ang pinakamayaman sa Yuncheng at pinuno ng pamilya Mu. Pero narinig ko ang pamilya nakaranas ng malungkot na pagtatapos. Mr. Mu ay namatay agad. Ang kanyang asawa ay bahagya nakaligtas sa pagsubok. Tama, siya ay may anak na babae na, sa kasamaang palad, nawala ng walang bakas. Ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi alam. Subalit ang pamilya hindi tumigil sa paghahanap para sa batang babae na may hugis puso birthmark sa kanyang likod ng ulo. Isang hugis puso na birthmark sa likod ng ulo. Parang pamilyar ito sa paano man. Ginoong Kwan, ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita si Master. Pwede ba akong makipag-usap sa kanya? Hindi mo kailangan ng aking pag-aproba sa lahat ng bagay. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Pupunta na ako ron. Binibining Jiang, nandito na ang kaibigan mo. Ang napakagandang ideya mo na ito ay napakamahal para bumili ng peking painting para kay Ginang Kwan. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Beijing, hindi naman natin alam noon. Huwag kang magpanik. Meron akong isa pang plano. Si Quan Shuyan ay itinuturing si Muroxing na parang napakahalagang kayamanan. Ano pa ang magagawa natin? Alam ng buong paralan na mas gusto ng nanay niya ang mga lalaki kaysa babae. Ang kapatid niyang lalaki ay isang ganap na tanga. Ang targetin natin ay ang kanyang nanay at kapatid. May bali-balita na malakas magsugal ang kapatid niya. Oras na para pasiklabin ang gulo. Kapag ang pamilya ni Muroxing ay nahulog sa iskandalo, mahihila pa ba ang mga stock ng pamilyang Kwan? Tingnan natin kung ang pamilyang Kwan ay mananatiling walang gagawin. Kahit na gusto ni Ginong Kwan na protektahan siya, kailangan niyang piliin ang interes ng pamilya. Kapag si Muroxing ay nadungisan nila, itatakwil siya ng mga Kwan. Sige, gagawin natin ang paraan mo. Hindi, ayokong maglaro. Sandali. Aalis ka na sa laro? Gusto mong umalis? Sige, pero bayaran mo muna ang utang mo. $1,000,000? 500,000 lang ang inutang ko, pangongotong ito. Anong sinabi mo? Ulitin mo, subukan mo. Mali ako, okay? Wala na talaga akong pera. O paano kung bigyan mo ako ng 3 araw pa? Bigyan ka. Kung maghihintay ako sa pera mo, anong gagawin ko? Maghintay magpakailanman? Ha? Hindi ba't ipinagmayabang mo na mayroon kang kapatid na babae na ang binibining may bahay ng pamilyang Kwan? Mamalimos ka sa kanya? Sige. Pero 3 araw lang ang ibibigay ko. Walang pera sa loob ng 3 araw. Bata, alam mo na ang mga patakaran.
Kung matutulog ka ng basa ang buhok mo ulit, paano kita paparusahan? Hindi na mauulit. Mukhang hindi ka pa rin masyadong nagtitiwala sa akin. Disipulo ka ni Master Jiang Mulin. Ganito kahalaga at hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman tinanong. Ang ganda. Nang leeg mo. Nakakakilabot. Isa ka bang vampira? Sa susunod na magtago ka ng bagay sa akin, mas malala ang kahihinatnan mo. Mula ngayon, sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Paano mo nakilala si Guro Jiang Mulin? Noong bata pa ako, kumain ako ng ilang pirasong karne ng labis, kaya pinalayas ako ng nanay ko. Nang ako'y naghihingalo na sa gutom, ako'y iniligtas ng guro. Naawa siya sa akin at tinanggap ako. Sa lahat ng mga taong iyon, ibinigay ko ang lahat ng pera ko sa nanay ko. Sabi niya, dahil menor de edad pa ako, dapat daw pondohan ang pangangailangan ng kapatid kong lalaki. Kung wala ang tulong ng guro, hindi ako mabubuhay ng ganito katagal. Ganito ka trinato ng sarili mong ina. Oo. Siguro nga. Noong bata ako, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Ang mga alaala ko bago ang 6 na taong gulang ay tuluyan nang nawala. Mula nang ako'y mag-6 na taong gulang, ganito na ang nangyari. Ayaw kong pag-usapan ito. Matutulog na ako. Magpahinga ka na. Maging mabait ka. May mga bagay akong aasikasuhin. Tanungin mo siguro Jiang Mulin, ang birthmark ba sa Eres? Ng pinakamayamang pamilya sa Yuncheng sa leeg ay ganito ang itsura? Pasensya na po, Ginang Kwan. Ayos lang. Binibining Wang, anong nangyari? Mukha kang nagpanik. Bigla na lang nagkasakit ang anak kong babae. Nagmamadali akong tapusin ang trabaho para makita siya. Pero dahil nagmamadali ako, nabangga kita. Tulungan kita. Ako na ang bahala sa mga trabaho mo. Pumunta ka na sa ospital. Wala naman akong ginagawa dito, mag-isa lang ako. Ako na ang magpapaalam kay Ginong Kwan. Maraming salamat talaga. Roxing, anong ginagawa mo? Natakot mo ako, Hija. Ayos ka lang ba, Roxing? Nakakatakot ka. Ayos ka lang ba, Roxing? Ayos lang ako, ma. Huwag kang mag-alala. Anak, paano ako hindi mababahala? Makinig kang mabuti. Ikaw ang binibining may bahay ng pamilya Kwan at taglay mo ang tagapagmana ng pamilya. Walang pwedeng ipagsapalaran. Ang lakas ng loob mo? Pinagtatrabaho mo ang ginang. Ginoong Kwan, ako ang nag-usa para tumulong. Huwag mong sisihin ang mga tauhan. Roxing, napunta ka sa pamilyang ito hindi para maging katulong. Naiintindihan mo? Alam ko. Pero, may sakit ang anak ni Ginang Wang. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ina. Alam ko ang pakiramdam ng pagkakasakit ng walang ina. Huwag kang magalit. Lumaki ka sa hirap, pero naging isang mabait kang tao, sapat na ang hirap na dinanas mo. Ayaw mong tulungan ko si Ginang Wang. Pero pareho kayong abala buong araw. Naiinip na ako sa sobrang walang ginagawa. Kailangan kong magtrabaho sa labas. Hindi ligtas sa kalagayan mo. Maaalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, nandito ka naman. Sige, payag na ako. Pero, sa Kwan Group ka magtatrabaho. Sige, huwag mong sasabihin kanino man na asawa kita o walang magiging normal ang pakikitungo sa akin. Kung ano ang gusto mo. Mahal. Sandali, kailangan kong bantayan si Roxing. Hindi ko hahayaang may mang-api sa kanya.
Sandali, dapat bantayan ko si Roxing. Hindi ko pwedeng pabayaan siya. Ikaw, kunin mo para sa akin ang uniform ng janitor. Ang anak-in-law ko kailangan ng personal kong pagbabantay. Opo. Ang anak-in-law ko ay napakaganda. Batang pasaway. Sinabi ko sa'yo, huwag magsugal. Tigilan mo ang pagsusugal. Ngayon, may utang kang 1,000,000. Kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko mababayaran yan. Bakit mo ako pinagsasabihan meron tayong... Yung nag-asawa sa mayaman, gustong iwan tayo. Walang posibilidad. Anak, sa tingin mo mahahanap natin yang walang kwenta sa Kwan Group? Pwede. Harapin natin direkta si Mr. Kwan. Sa huli, Muroxing bahagi pa rin ng pamilya nating Mu. Ang kapatid na babae ay magbayad ng utang ng kapatid na lalaki ay natural lang. Eksakto. Yang gold digger. Nakapangasawa ng mayaman at akala niya makakapagmaluho mag-isa. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Matandang tanga. Nadumihan mo ang bagong kong damit. Ang ipon mo sa buhay hindi sakop yan. Binata, ano ang pangalan mo? Anong department ka galing? Napakasama ng pananalita. Ikaw, hamak na janitor. Paano mo ko tanong ng pangalan ng anak ko? Makinig. Ako ang tunay na ina ng asawa ng CEO. Ikaw lang janitor, huwag kang mag-sermon, umalis. Lumayas. Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Okay lang ako. Muroxing, bakit ka nakikipag-usap sa isang hamak na janitor? Ako ang tunay mong ina. Anong ginagawa mo? Ano? Ikaw ay nagpakasal sa mayaman at ngayon ay nagkukunwari ka na hindi kilala ang sarili mong pamilya? Ang isang hamak ay mananatiling hamak. Dapat ay nakikisalamuha ka sa mga elite. Imbes na mag-aksaya ng oras sa walang kwentang janitor na ito, paano ng isang hamak na tulad mo nakapag-asawa si Mr. Kwan? Dapat ay nakasumpong ka ng napakalaking swerte para makamit ang kasal na ito. Malinaw na. Lihim siyang nag-aaral ng mga paraan para mangakit ng mayayamang lalaki. Kaya nga si Mr. Kwan naawa sa kanya. Tumahimik ka. Muyuan. Hindi ka magtatagumpay dahil nanloloko ka imbes na magsikap. Hindi lahat ay tuso tulad mo. Ikaw ay isang salbahe lang. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Mali ba ako? Ang mga taong tulad nila ay ipinanganak para maglingkod. Hindi ka naiiba. Isa ka lang talagang kahabag-habag na babae. Huwag mo siyang hawakan. Talaga namang nakakagalaw ito sa akin. Sige. Dilaan mo ito para sa akin at palalampasin ko siya. Magpakita ka ng respeto. Ito ang biyanan ko. Ano ang sinabi mo? Ang maruming cleaner na ito ang biyenan mo? Daling kita sa ospital. Teka. Kaya, kasal kay Mr. Kwan ay kasinungalingan lang. Para lokohin kami sa simula't simula pa. Ang pakikipag-asawa ko ay wala kang pakialam. Bitawan mo ako. Muroxing, wala kang hiya. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki, tapos nagsinungaling ka tungkol sa pakikipag-asawa kay Mr. Kwan? Ay naku. Ngayon, paano babayaran ng anak ko ang lahat ng kanyang utang? Muroxing? Kahit sino ang pakasalan mo. Ang lalaking iyon hanggang ngayon ay hindi pa rin kami binibigyan ng dote. Makinig ka! Paabutin mo sa kanya ang dote ngayong araw. Bitawan mo siya. Kayong mga tao ay walang katwiran. Ang dote ay para kay Roxing, hindi para sa iyo. Ikaw. Ito ay usapang pamilya. Matandang gago, huwag kang makialam. Ang mga babae ay umiiral para suportahan ang kanilang mga kapatid na lalaki. Ang kanyang kinikita ay para sa paggastos ko. Ano pa ang kailangan ng isang babae? Sa napakaraming pera? Si Roxing. Ay manugang ko, hindi inahing panghuthutan ninyo. Ang mga hindi ninyo pinapahalagahan ay pahahalagahan sa ibang lugar. Hayaan mong linawin ko ito. Ito ang Kwan Group. Ikaw ay isang hamak na janitor lang. Huwag kang mag-utos-utos dito. Roxing. Sige, kung magdulot ka pa ng gulo dito, pagsisisihan mo ito. Honey. Makikipag-away ka sa akin gamit ang walis na yan? Matandang gago sa edad mong yan, tumigil ka na.
Ang kapatid kong babae ay hindi pa hihintulutang makuha siya ng anak mo ng libre. Ibigay mo ang pera ngayon. Dumating na si Mr. Kwan. Dahan-dahan lang. Alam mo ba kung nasaan tayo? Gusto mo bang mag-away? Dalhin mo sa labas. Nasaan ang Kwan Shuyan? Sino ka ba? Wala ka sa sistema namin. Na-delay ang Mr. Kwan. Malapit na siyang dumating. Ako ang mula sa Kwan Group bagong hinirang na tagapamahala. Nandito ako para tanggapin ang asawa ng CEO. Ako dapat ang nagtatanong. Paano maglakas loob ang isang janitor tawagan ang Mr. Kwan ng ganito kaswal? Grabe na ito. Sino ako? Ako ang tunay na ina ng Mr. Kwan. Alisin ang dalawang ito agad. Ikaw, janitor. Paano mo maglakas loob na magsalita ng ganito? Muruksing, dalhin mo ang delusional mong biyenan sa ospital. Ang kahirapan ay nagpamad sa kanya. Talagang nawala sa sarili. Ina niya, ano ba? Ako naman ang ama niya. 3 segundo para lumabas. O kung hindi, magsisisi ka. Sa pag-offend sa Mrs. Kwan. Sige, hintayin mo lang. Tatawagan ko ang Shuyan ngayon. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Tawagan mo siya. Sige, kung talagang makakausap mo siya, mag-aawa ko tulad ng aso. Kung hindi mo siya makausap, ang dalawa ninyo magkukotaw ng 10 beses. Roxing! Tawagan mo. Kahiyahiyang pagkilos. Hindi ito nagko-connect, nanay. Siguro busy siya. Nanay! Nagpapanggap pa? Kung hindi kami dumating, ang kapatid mo at ako matutuloy pa rin ang pagloloko. Isang simpleng janitor. Maglakas loob na makipag-ugnayan sa Mr. Kwan? May lakas ng loob ka. Tama na. Ngayon ako ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Itigil mo ito. Sumigaw ka ng ganito katapang. Ngayon magkautaw ng may parehong sigla. Lahat tumigil. Halika rito, tingnan mo. Ay sinong dumating? Ang asawa mong minimum wage lang ang sahod. Anong karapatan mong mag-angkin na ikaw si Mr. Kwan? Mr. Kwan, tulungan niyo po ako. Mr. Kwan, anong pangyayari ang nagdala sa inyo rito? May nagpapanggap dito bilang Madam Kwan at Mrs. Kwan. Pinapag-aralan ko sila. Alin ang kamay na humawak sa asawa at ina ko? Ang kapal ng mukha mo. Si Mr. Kwan nga talaga. Mr. Kwan, nagkamali po ako. Hindi ko alam na sila pala ang Madam Kwan at Mrs. Kwan. Patawarin niyo po ako ngayon. Kalad ka rin niyo siya. I-blacklist siya sa buong lungsod. Opo. Mr. Kwan, huwag po. Mr. Kwan, Mr. Kwan. Mr. Kwan. Mr. Kwan, ako ang kapatid ni Roxing. Nagkagulo lang po lahat. Yuan Hang. Ngayon, ikaw naman ang magdusa ng 10 beses sa sakit na tiniis ni Roxing sa ilalim ng inyong bubong. Mr. Kwan. Ako ang nagpalaki kay Roxing mula pagkabata. Paano mo... Tumahimik ka! Hindi ikaw ang tunay na ina ni Roxing. Ginong Kwan, ano ang ibig sabihin nito? Master Jiang Mulin, ilabas ang mga miyembro ng pamilyang Mu. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng binibini. Ginoong Kwan, si Roxing ay dinala sa aking sinapupunan ng 10 buwan. Paano mo nagawang pagdudahan ang pagiging ina ko? Hindi mo karapat-dapat ang titulong ina, walang pusong babae. Kung hindi matatag si Roxing, namatay na sana siya sa pang-aabuso mo. Tama si Ginang Kwan. Si Roxing ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang maharlikang pamilya sa Yuncheng. Paano siya magiging anak mo? Ginong Kwan, totoo ba ito? Napansin ko ang markang hugis puso sa iyong leeg kanina. Kaya iginuhit ko ito at ipinadala kay Master Jiang upang kumpirmahin kung tumutugma ito sa mga record ng birthmark ng tagapagmana ng Mu. Patawarin ang aking pagiging mapangahas, ngunit kailangan kong i-verify ang birthmark muli. Ang mga marka ay ganap na tumutugma sa aming mga record. Ikaw nga ang tagapagmana.
Kunin mo ang pera. Hindi na problema mo si Roxing. Kunin mo at umalis ka. Sige, aalis na kami. Teka, huwag mong hayaan na kunin nila ito. Nakuha natin. Sandali. Huwag mong hayaan kunin nila. Roxing, ano ang gusto mong ipahiwatig? Eksakto, inalagaan ka ni Mama sa kanyang pagtitiyaga. Karapat dapat siya sa perang ito. Paano ka naging ganito kababaw? Tao ka ba talaga? Pagtitiyaga? Ang ibig mong sabihin, iniwan mo ako sa labas at pinabayaan mong magutom, ginamit ang kinita ko para sa mga kotse, o ginawa akong cash cow para magka-profit? Roxing, nagkamali ka ng pagkaunawa. Wala akong choice. Sa lahat ng mga taon, kinuha mo ang pinaghirapan kong pera at ibinigay mo sa Muyuanhang. Naging masyado na akong fair. Huwag kang umasa na makakuha kahit isang sentimo mula sa akin. Dear, lumaki ka. Kahit na maalala mo o hindi, ang mga turo ko ay pareho lang, pagpapatawad. Ay nagpapalakas lang ng pang-aabuso. Walang utang na loob. Sa lahat ng mga taon, pinakain at binihisan ka namin. Simula ngayon, magkaiba na tayo. Ilabas sila. Turuan sila ng leksyon. Kailangan nilang maalala. Yes. Mr. Kwan, sandali. No! Huwag mo akong hawakan. Master Jiang, ako ba talaga ang tagapagmana ng pamilya mo? Eksakto. Ang mga taong ito walang dugo na kapareho mo. Ang totoo mong ina ay ang sa Yuncheng iginang madam mo. Ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Roxing. Dapat tayong maging masusi, Ginoo. Ang pamilya mo ay talagang naghahanap sa lahat ng mga tao na walang pahinga para sa kanilang nawawalang anak na babae. Lalo na ang kanyang ina, na umiiyak araw-araw kahit sa kanyang mga pangarap. Patuloy siyang nag-iisip ng paghahanap sa isang tao na may natatanging marka sa katawan. Nang ibahagi ko ang larawan ng marka ni Shuyan sa ginang mo agad-agad, nakilala niya ito kaagad. Walang pagkakataon ng pagkakamali. Ikaw ay siguradong kanyang anak. Maaari ba akong magtiwala sa kanya? Siyempre, ang ginang mo ay nag-utos ng mga paghahanda sa Yulong Hotel para sa iyong malaking pag-uwi at pagdiriwang ng salo-salo. Siya ay kasalukuyang sa ibang bansa, humaharap sa mga bagay-bagay sa negosyo. Sa salo-salo, makikipagkita siya sa iyo ng personal. Simula ngayon, Roxing ay magkakaroon ng pagmamahal ng isang ina at pag-aalaga sa wakas. Makakatanggap ka ng prestihiyosong estado at walang hangganang pagmamahal. Roxing, salot ka. Paano mo nagawang kunin ang puso ni Shuyan at ngayon ay nag-aangkin sa mataas na estado? Hindi ko bibigyan ka ng madaling paraan. Huwag mo siyang suntok. Siya ang tanging anak ko. Nagmamakaawa ako. Binigyan ko kayo ng oras para kunin ang pera, pero hindi kayo nagtagumpay. Mas maraming oras po. Meijing, Meron akong proposal sa negosyo. Kung matatapos mo ito, ang mga utang mo ay mababayaran. Kung matatapos mo ito, mawawala ang mga utang mo. Talaga? Ikaw, ano ang pakay mo dito? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Sige kung ayaw mo. Pero ang mga tao ko baka gumawa ng kakaiba kapag hindi sila nabayaran. Huwag kang gumalaw. Nanay, huwag mong gawing komplikado. Paano ako makakatulong sa iyo? Gagawin ko ang lahat. Sagot mo ito. Ang Roxing talagang anak mo ba na tunay na anak? Ako. Sasabihin ko. Huwag mong guluhin ang anak ko. Roxing. Siya ay... Natagpuan ko siya noong bata pa at dinala ko siya sa bahay. Teka. Saan galing ang batang babae na ito? Ang anak mo ay may sumpa, tinadhana ng kapalaran. Kailangan mo ang isang anak na babae na malapit para mawala ang sumpa. Pinagpala ng langit ang anak ko. Ikaw ang magdadala ng kanyang kapahamakan. Mag-ingat ka. May problema? Nawawala ang heiress ng Mu.
Sabihan ang lahat, hanapin sa lungsod ang heiress ng Mu. Kaya gusto ko lang protektahan ang anak ko. Natagpuan ko ang batang babae na naghihingalo at tinanggap ko siya. Hindi ko alam siya ang heiress ng pamilya Mu. Hindi. Ang Mu Roxing ay ang tunay na anak mo. Sisiguro kong hindi na makakabalik si Mu Roxing sa pamilya mo. Siya ay galing sa pinakamayamang pamilya sa Yuncheng. Kung imbestigahan nila ang ginawa ko, malantad ako agad. Sundan mo lang ang plano ko. Naayos ko na ang lahat. Binayaran ko ang klinika para pekein ang birth certificate ni Mu Roxing. Ikaw lang, manatili sa istorya at patuloy na igiit na si Mu Roxing ay iyong tunay na anak. Ang marka sa kanyang leeg ay gawa-gawa rin. Sa ganitong paraan, si Muruksing ay itatakwil ng kanilang pamilya at hindi magtitiwala si Mr. Kwan sa isang pathological liar. Hindi ba ito ang gusto mo? Mga taong katulad mo ay sakim at ganid. Hindi mo hahayaan si Mu Roxing na iwanan ka para magkaroon ng mas magandang buhay. Miss Zhang, masyadong mapanganib ito. Kung malaman ng pamilya mo ang buhay nating dalawa ay nanganganib. Ang bagay na ito ay hindi katulad ng maliliit na utang ng anak ko. Pag-isipan mo. Mga taong walang kwenta ay palaging walang kwenta. Nangungutong ka pa ba ngayon? Nalinisan ko. Ang utang mong 1,000,000. Narito ang karagdagang 500,000. Gawin mo ito ng tama at makakakuha ka ng karagdagang 500,000. Dalhin mo ang sikreto hanggang sa iyong libingan. Miss Zhang, huwag kang mag-alala. Sisiguro kong si Mu Roxing ay lubusang mawalan ng kredibilidad. Ano ang nasa isip mo? Sa tingin mo ba na sa banket ang aking tunay na ina ay hindi ako tatanggapin pag nakita ako? Bakit mo na itanong? Hindi ako maganda, kulang sa asal at walang kagandahang asal. Sa palagay mo ba, siya ay magdidismaya kapag nakita ako? Ginoong Kwan, ako... Roxing, hindi ko hahayaang magsalita ka ng ganyan tungkol sa sarili mo. Mabait at matalino ka. Ang direktang estudyante ni Master Zhang Mulin. Minamahal ka ng lahat. Talaga? Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Kasama ka ba sa kanila, Ginoong Kwan? Siyempre hindi. Makatwiran naman, paano maaakit ang isang tao na may mataas na katayuan tulad mo sa isang walang kwentang tao katulad ko? Hindi lang pagmamahal. Nabighani ako sa iyo, Roxing. Kumikinang katulad ng isang bituin na kumakapit sa aking mga mata saan ka man naroroon. Mahal kita hindi dahil sa iyong kabaitan o karunungan, kundi dahil sa bawat bahagi mo. Ang puso kong ito'y tumitibok nang may siglang para lamang sa iyo. Kung ikaw o hindi ang heiress ng pamilya mo, ang tanging lalakad sa tabi ko ay ikaw pa rin. Kahit anong mangyari. Sure yan? Nandito ako. Masigasig ka ngayon. Mas maalaga ka sa akin kaysa sa lahat at pinakamamahal mo ako. Naaalala mo ba ang sinabi ng doktor? Sa prenatal check-up? Iwasan ng ilang pagkain. Magpahinga ng sapat. At Ano pa? isa pa, walang intimacy sa loob ng 3 buwan. Gaano katagal na ngayon? Ipapaalala ko sa iyo, mahal. 3.5 buwan. Payag ka ba? Kung ikaw lagi akong papayag,
Ginong Kwan, Binibining Jiang ay gumagawa ng hakbang. Nagmamalaki siya. Bantayan mo siyang mabuti, huwag ninyong gisingin si Ginang Kwan. Kung magtanong siya mamaya, sabihin mo may pinagkakaabalahan ako. Kapag tapos na ito, magkikita kami sa salo-salo. Naiintindihan po. Ginang Kwan, gising na po kayo. Nasaan po si Ginong Kwan? May pinagkakaabalahan po si Ginoong Kwan, pero babalik din po siya kaagad. Para po sa inyong handaan sa pag-uwi, naghanda po kami ng mga damit pang sayaw para po sa inyong pagpipilian. Roxy, Inay, sobra naman ito. mabait ka anak, bakit nakatayo lang kayo dyan? Ayusin ninyo agad si Ginang Kwan. Mulin, salamat sa iyo. Nagkita na rin kami ng aking anak. Ang batang ito ay napakatagal ng nagtiis. Dapat siya ay alagaan ng maayos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. At hindi namin alam kung paano kayo mapapasalamatan, Ginang Kwan. Mula ngayon, sa pagsasama ng mga pamilyang Mu at Kwan sa aming pangangalaga, siya ay mamumuhay ng payapa. Sisiguraduhin naming siya ay maayos na mapoprotektahan. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagdiriwang ng pag-uwi ng aking anak. Pagkatapos ng 10 taon, naibalik ko na rin ang aking minamahal na anak. Ngayong gabi, si Ruxing ay tatayo bilang pinakamarangal na babae. Ruxing, nagtiis ka sa lahat ng mga taong ito. Wala nang maglalakas loob na mambubuli sa iyo muli. Ngayon, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pag-uwi ng aking anak, kundi ipinapahayag din natin ang isa pang bagay. Ipagkakatiwala ko ng buo ang mga gawain ng pamilya mo kay Ruxing. Mula ngayon, siya na ang magiging tagapagmana ng pamilya mo. Muraksing, impostor ka. Paano mo nagawang tumayo rito na nagkukunwaring anak ng bilyonaryo? Hindi ba kinakabahan ang konsensya mo? Ikaw na naman, espesyal na araw ito ni Roxing. Anong balak mo? Kung nandito ka para manggulo, umalis ka na agad. Kinang Mu, nandito ako para tulungan kayo. Hindi siya ang tunay niyong anak. Anak siya ng isang magsasaka. Ang marka sa balat sa leeg ni Ruxing ay eksaktong tumutugma sa marka ng babaeng tagapagmana ng Mu sa lokasyon Laki at Hugis. Tama na, tigilan mo ang kalokohan mo. Isang marka sa balat lang, wala yang patunay. Pumunta ka rito. Roxing, kasalanan ko ang lahat, anak. Hindi ko nabigay sa iyo ang maginhawang buhay na nararapat sa iyo. Sinabi ko na sa'yo dati, wala akong relasyon sa'yo. Muruksing, alam kong hindi mo ako tatanggap. Kahit na itatakwil mo ako bilang iyong ina, hindi mo maaaring burahin ang katotohanan. Naging buntis ako sa iyo ng 10 buwan at ipinanganak ko ikaw. Hindi natin maabot ang pamilya mo. Nanay, okay ka ba? Ano ang nangyayari? Paano niya nakuha ang birth certificate mo? Hindi ba ikaw ang anak ko? Siguro ay meron maling pagkaunawa dito. Ang babae ay puno ng kasinungalingan. Ginang Mu, huwag kang maloko sa kanya. Ate, alam kong gusto mo ang kayamanan, pero hindi mo maaaring ipanganib ang lahat para mag-impersonate ng heiress. Inaangkin mo siya bilang iyong anak. Nasaan ang birthmark niya? Kinuha niya ang birthmark ng heiress. At nagpa-tattoo artist maingat na gumawa ng eksaktong marka. Tumigil sa pagkasinungaling. May birthmark ako mula pagkabata. Ito ang kasalanan ko bilang iyong ina. Pagkatapos ng lahat ng panahon, hindi na ako maaaring manatiling tahimik. Ako ang nakahanap ng heiress sa tabi ng kalsada at dinala siya sa bahay. Anong kalsada? Yuxing Avenue ay kung saan nangyari ang aksidente mo sa sasakyan. Nasaan ang tunay kong anak? Nagmisbehave ang Muroxing habang naglalaro sa anak mo at siya ay hindi sinasadya. Napunta sa pagtulak ng anak mo sa balon at pinatay siya. Hindi ko kailanman ginawa yan. Tigilan mo ang pagkalat ng kasinungalingan. Ituloy mo ang kwento mo. Nakita ko sa telebisyon ang paghahanap ninyo sa buong lungsod para sa mga babaeng may hugis pusong birthmark ang nawawalang tagapagmana. Saka ko lang naisip na nagdulot ng malaking gulo si Roxing. Sino ang mag-aakala na laging kinamumuhian niya ang aming kahirapan? Inplano niya ang scheme na ito sa loob ng maraming taon. Noong 18 taong gulang siya, hiningi niya sa akin ang 30,000.
at nagpatato ng birthmark sa kanyang leeg na kapareho ng sa anak mo na birthmark. Ngayon nandito siya nagpapanggap na siya ang matagal nang nawawalang anak mo. Imposible. Nanay, Huwag mo akong hawakan. Hindi ikaw ang tunay kong anak. Sinasaktan mo ba ang tunay kong anak? Pinatay mo ba siya? Sagutin mo ako. maniwala ka sa akin. Sinusumpa ako, wala akong kasalanan. Ate, tama na ang pagpapanggap. Itigil mo na yan. Hindi namin pwedeng hayaan si Ginang Mu na malinlang ng kasinungalingan mo. Iniwan mo kami, pero ang pagpapanggap bilang isang tagapagmana, paano mo nagawa? Natawaging nanay ang isang estranghero? Wala ka bang hiya? Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Gusto nyo lang pareho na sirain ang buhay ko. Muroksing, galit ka lang dahil inilantad ko ang panloloko mo sa publiko at ikinahiya ka. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat kay Shuyan. Naniniwala ako sa pagkatao ni Ruxing, hindi ko hahayaan. Nasaktan siya ng sinuman. Tama na. Para matiyak na ang pag-uwi ni Ruxing ay mananatiling hindi magulo, pinagawa ko sina Ginang Mu at Ruxing ng DNA test ilang linggo na ang nakalipas. Malapit nang dumating ang resulta. Sinabi ko ba na huminto ka? Hindi ito ang problema mo. Magpatuloy ka. Hayaan mo silang mag-verify. Dala-dala niya ang dugo ng aming pamilya. Iyan ay hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Wangking, ang bata. Pinagmasdan ko siyang lumaki. Ang kanyang pagkatao ay bagay na alam ko ng mabuti. Hindi siya gagawa ng ganoong kalokohan. Bukod pa, noong una kong nakita siya, naisip kong mukha siyang katulad mo. Na-authenticate ko na ito. Ang birthmark sa kanyang leeg ay hindi tattoo. Isinilang siya na mayroon nito. Buti na lang. Totoo ang birthmark. Paano mo ako niloko? Madam Mu, natural na sinusuportahan ni Master Zhang ang sariling disciple. Kung ang Muroksing ay anak ng billionaire, si Master Zhang ay magpapalakas ng ugnayan sa pamilya mo. Paano natin malalaman na hindi ka nagtutulungan sa kanya para lokohin ang lahat? Eksakto. Kung tunay kang heiress, bakit mo ipinapakita ang birthmark mo ngayon para kilalanin ang iyong ina? Dahil alam ni Madam Mu, ang young heiress ay mukhang hindi katulad mo. Ngayon, nagbago. Sa edad, perpekto para sa iyong scheme. Ang impostor ay impostor pa rin. Umuwi ka agad. Ang resulta ng DNA test. Alam kong malalaman nila na nagsinungaling ako. Nanay, bilisan natin. Tara na. Ano ang problema? Nandito na ang paternity test. Sumusuko ka na ba? Huwag mong isipang umalis. Madam Mu, ang batang babae na ito, siyang tunay na anak mo, malalaman natin kapag nakita ang resulta. Paano nangyari ito? Hindi mo talaga anak ako. Ang tunay kong anak. Pinatay mo ba siya? Sagot mo ako. Master Zhang Mulin. Ang test sa pagitan ni Roxing at Madam Mu ay handa na. Pumunta ka sa venue mamaya. Siyempre. Gumagabi na. Kain muna tayo bago kunin ang resulta. Sige. Muroksing, tangkilikin mo ang dakilang handa na inihanda ko para sa iyo. Ang DNA test na ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Gaano na katagal na nagsisinungaling ka sa akin? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ikaw ba ang may gawa nito? Tama na, nababaliw na ako. Muntik na akong nagkamali ng pumatay bilang sarili kong anak. Ako, Madam Mu, pag-isipan mo muna bago kumilos. Hindi pa malinaw ang katotohanan, gagamit ka na ng dahas. At saka, si Ruxing ngayon ay ang bagong may bahay ng pamilya Kwan. Balak mo bang pahiyain ang pamilya Kwan? Sino ang mag-aakala na si Mr. Kwan ay napangasawa ang ganitong masamang taksil? Dahil wala si Mr. Kwan sa sarili niyang okasyon, alam na niya siguro ang tunay niyang ugali. Kaya nahihiya siyang pumunta. Umalis ka na agad sa Kwan Group. Tigil, sinusway mo ba ang pamilya Kwan? Ikaw na hamak na hayop ay nangangarap maging isang ginang? Katulad mo kami, bulok hanggang buto. Ang masarap na cake na ito ay nasasayang sa katulad mo. Sinusubukan mo bang iwan kami walang pag-asa?
ko ginawa ang mga yon, ang mga... Mga guwardiya. Ang babaeng ito ay pinaghihinalaang nanakit sa tagapagmana. Dalhin siya sa pulisya. Bitawan si Roxing ngayon din. Roxing. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang mga naglakas loob na humamak sa asawa ko ngayong araw, hindi ko palalampasin. Shuyan, salamat at nandito ka na. Ang asawa mo ay walang tigil na inaapi. Ginoong Kwan, ang asawa mo ay puno ng kasinungalingan. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ng anak ko, pero hindi lang iyon. Pininsala pa niya ang anak ko. Ang usaping ito hindi matatapos ngayon hanggat hindi siya mapaparusahan. Ginang mo, sino ang nagsabing nagnakaw si Roxing ng pagkakakilanlan ng anak mo? Shuyan. Ang ulat ng DNA na ito ay personal na ibinigay ni Master Zhang. Maliwanag na nakasaad dito na hindi siya ang anak ni Ginang Mu. Matibay ang ebidensya. Paano mo pa siya ipagtatanggol? Hindi ba't ang ulat na ito ay pinalitan mo ng personal? Noong araw na iyon, ang opisina ni Shuyan ay walang seguridad. Pwede kaya... Peke ang ulat na yan. Ginang Mu, ang tunay na ulat ng DNA na ito ay nagpapatunay na ikaw ang tunay na ina ng Binibini. Paano namin malalaman na hindi ka nagbabalak na linlangin kaming lahat? Ang pamilya Kwan ay may kapangyarihan. Ang paggawa ng pekeng ulat ay napakadali para sa kanila. Ang mga ulat ng DNA ay pwedeng pekein. Pero ito ay hindi mapapalsipika. Ang kahong ito nagawa sa jade at may disenyong 2 dragon. Paano mo ito nakuha? Ang kahong ito ay pamilyar ang itsura. Mr. Kwan, ito ang minanang kayamanan ng pamilyang Mu na nagmula pa sa nakalipas na mga siglo. Nasa loob nito ang jade pendant na pag-aari ng pinuno ng aming pamilya. Ang sinumang magmamay-ari nito ay siyang magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa buong pamilyang Mu. Ano ba ang pakay mo? Huwag mong sabihin na gusto mong pamunuan ang pamilyang Mu? Karapatan ng aking asawa ang kahong ito. Ipinagkatiwala ito ni Master Mu kay Roxing. At saka, kahit na gusto ko man ito, hindi naman mabubuksan ang kahong ito at hindi ko naman kukunin ang pendant. Siyempre naman, para mabuksan ito, kailangan ang biometric scan ng tunay na tagapagmana ng pamilyang Mu, ang fingerprint ng aking anak na babae. Shuyan ang kumuha ng kahong ito. Gusto kaya niyang... Hala? Ang aking asawa. Ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Kwan. Ang mga paratang ngayong araw ay nagdudungis sa kanyang karangalan. Hindi ko palalampasin ang anumang paninirang puri sa kanya. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagiging direkta. Personal akong lumipad patungong M-Country sa lupain ng pamilyang Mu para kunin ang minanang ito. Eksakto, hindi namin pararatangan si Roxing kung wala kaming matibay na ebidensya. Kung gayon, subukan natin. Kung hindi sa kanya, magdudusa ka ng husto. Miss Zhang, ano na ang gagawin natin ngayon? Tumahimik ka, lumayas ka sa harap ko. Hindi tugma ang fingerprint. Hindi tugma ang fingerprint. Paano nangyari ito? Posible bang ako ay hindi anak ng pamilya mo? Kaya hindi talaga siya ang tunay na tagapagmana. Napakaraming problema ang dinanas ko, Mu Roxing. Sa puntong ito, ano pa ang gusto mo? Imposter ka. Roxing, pinagbawalan kita noon, pero hindi ka sumunod at ngayon. Tingnan mo ang sitwasyon natin. Manatili lang bilang ginangkwan ng tahimik, bakit mo ginulo ang pinakamayamang pamilya? Ngayon, nahiya ka na. Pasensya na, Ginang Mu, hindi ko sinaktan ang anak mo. Tumahimik. Hindi ko papayagan na marinig ang pangalan ng anak ko mula sa iyo. Mga gwardya, huliin siya. Sino ang may lakas humawak sa asawa ko ngayon? Ginang Mu. Roxing, nandito ang jade pendant na kontrolado ang buong pamilya mo. Mga lalaki sa kaliwa, mga babae sa kanan. Ilagay ng marahan ang daliri mo ganito. Pagkatapos, ikaw lang ang makakabukas. Mahal, iniiwan ko ang lahat sa iyo. Sige. Kunin ang doktor. Shuyan, naalala ko na ang lahat. Ang tatay ko ginamit ang kanang kamay ko para irehistro ang fingerprint ko. Subukan ko ulit. Mu Roxing, nagpapanggap pa? Hindi mo talaga mabubuksan ang kahon? Lapatunayan ang fingerprint. Na-verify ang fingerprint. Ji-Kwan, naalala ko na ang lahat. Ang ama ko si Mu Jiofeng. Ang ina ko naman ay... Roxing. Anak ko, kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagkamali ako sa iyo, mali ako. Nanay, hindi kita sinisisi. Ilang taon mo akong hinanap.
Ang balitang ito ay mabigat na marinig. Ang may kasalanan ay hindi tayo. Kwan, nagkamali ako. Siya ang utak, siya ang gumamit sa amin. Oo, siya nga. Siya ang nag-set up ng mga loan shark at ipinahamak ang ate ko. Maawa ka ate, makiusap ka kay G-Kwan na patawarin kami. Tumahimik kayo. Hindi kayo karapat-dapat na maging pamilya ni Roxing. Shuyan, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan nila. Narito ang mga money trail ninyo at mga peking dokumento. May huling salita ka pa ba? Napakalupit. Sa utos ko, mula ngayon, puputulin ng Kwan Group ang lahat ng ugnayan sa pamilya Jiang. Sino mang tumulong sa kanya ay kalaban ng Kwan Group. Gusto mo bang wasakin ang pamilya namin? Binalaan kita ang sino mang saktan ng asawa ko ay pananagutan ng kahihinatnan. Tungkol naman sa'yo, papaalisin ka. Sa kabisera, magpakailanman. Mga gwardya. Huwag, G-Kwan. Roxing, tumatanda na ako. Ang Shamu Group ay sayo na ngayon. Sa pangangalaga ni G-Kwan, ang ama mo, at ako ay makakapagpahinga ng payapa. Nang makilala kita, Roxing, sa wakas ay nakita ko, kahit na isang pusong yelo ay maaring makaramdam ng init. Sa piling mo, hindi ko na kailangang mainggit sa kayamanan ng iba. Ang pinakamahalagang kayamanan ko ay narito na. Itong matagal nang hinihintay na pagluhog, ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Mahaba pa ang ating kinabukasan. Pakakasalan mo ba ako?